unang-una nung nag-needs assessment, yun po sadya ang number 1 na nabanggit na problema. Ayun po kay Mayor, yung solid waste management po program ng Bayan ng San Luis. So ngayon na may ng International Cleanup Drive, bilang pag-commemorate din po, sinagawa din po namin ang cleanup drive at saka yung solid waste audit. Sa ngayon, meron tayong coastal cleanup dito sa San Luis. Sa loob ng 1.5 oras nag-umpisa tayong maglinis, pero mukhang aabutin din ng 1 linggo bago ito matapos. Ako po si S.A. Puto, Ariel Melchor, member po ng Bureau of Fire Protection. Kasama po namin yung iba pong mga national office, gaya po ng Philippine National Police, National Disaster, mga taga-local government unit po, at saka po yung mga member po na Eagles Club dito po sa Bayan ng San Luis. Sa basura naman ay napakarami pong napupulot pong basura sa tabi pong dagat ng Dulangan po ng San Luis. Mga taklob ng plastic, all kinds naman, may diaper. If we could have another activity like this at the same place, I would still go. I will still join. Nakakapagod ang pangyayari dahil marami-rami ring basura ang ating nakolekta at isa sa pinaka-dominant type ng basura nila is yung plastic bottles. Siguro panahon na para ito ay bigyan ng kaukulang pansin ng kanilang munisipyo, ng kanilang LGU, dahil alam naman natin na ang plastic ay hindi maganda sa ating kapaligiran. Pero hopefully na ito po ay start na po ng pagbabago sa kanilang community. At unang-una ay concerned din po dito ang safety po at saka yung pong cleanliness po ng community. Maraming salamat po sa pagpunta niyo po at pagdalaw po sa aming bayan. Naobserbahan ko lang po na napakadaming basura ngayon sapagkat dumaan po yung panahon na bumagyo po, halos araw-araw po ay umuulan. So ang lakas po ng hangin, so napadpad po yung ibang basura na galing din po yan sa ibang bayan. At dito naman po sa amin ay palagi po naglilinis ng tabing dagat. Maraming salamat po sa pagdating nyo dito sa aming bayan para kami ay tulungan. Ngayon po ay titingnan at bibilangin po kung anong mga basura ang napupulot po sa tabing dagat po. So marami nang nakuhan, mga bote, mga takip ng mga PET bottles. Sunod na step ngayon ay yung tinatawag nating solid waste audit. Ang ibig sabihin ng solid waste audit ay itong mga nakuhang basura ng mga nag-participate ay isesegregate o paghihiwalay-hiwalayin, tapos bibilangin yung mga iba-ibang types ng basura. Bale sa pagbibilang ng mga basura na ito, makikita ang top 10 na mga basura na makikita dito sa coastal area. At with that, inaasahan natin na pag ibinigay natin yung datos sa LGU, magagawa nila ng kaukulang pansin kung paano ba nila magagawa ng paraan yung mga top 10 na basura na nakolekta natin dito. So kumbaga kung halimbawa yung mga plastic straw, anong gusto nilang gawin doon? Nakita nila na ay sobrang dami ng plastic straw na nakuha. Ano ang dapat na gawin ng community at saka ng LGU para doon? Ito po ang magiging basihan para po sa mga susunod pa pong activity na naglalayon din na ma-preserve po ang atin pong karagatan. Ito po actually ang first activity under Project Proceed na magiging kasama na rin po ng Project Watch, yung characterization po ng mga solid waste na nakukuha po sa dagat. And for a long-term partnership po, 3 years po na magsasagawa ng extension service po dito ang College of Arts and Sciences.